Hindi. Hindi ako papayag na makasal kay Aris ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ako mababayan. Hirpo, ng buhay ng pinsan mo. Ano ba naman yung ibigay na natin sa kanya ang pagpapasaya sa kanya? Kahit man lang sa natitirang buhay niya dito sa mundo. Dahil ba sa mamamatay na siya? Ay ibibigay ninyo sa kanyang kahiligan. Eh, paano naman ako? Paano naman kami ni Lloyda? Hindi ko ba kawalan ng mustisya naman ang ginagawa ninyo, inay? Oo nga po't mahal ninyo si Aris. Pero ako, hindi ba ako mahal na anak ninyo? Bakit mas pinapaboran niyo siya na mamamatay na? Kaysa ako na mabubuhay pa. Bakit, inay? Bakit? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Oh, Aris, kumusta ka na? Dala mo na ba ang guardian mo? Mami, umuwi po kasi sa probinsya yung tiyahin ko na tumatay yung guardian ko. Na naman? Abay, yan ang lagi mong idinadahilan. Wala na bang iba? May inaasikaso kasi yung tiyahin ko sa probinsya, ma'am. Oh, nasa malayong probinsya ang tiyahin mo na tumatay yung guardian mo. Ito ang ibig sabihin ay wala kang maihaharap sa akin na pwede kong kausapin tungkol sa ginawa mong pangungopya habang nagsusulit. Ibig sabihin ay walang nangangaral sa'yo o walang nagdidisiplina sa'yo dahil nasa malayo ang tiyahin mo. At kahit na mangupya ka ng mangupya, sa tuwing pagsusulit ay walang magtuturo sa'yo dahil malayo nga ang tiyahin mo na tumatay yung guardian mo. Ganun ba? Ma'am, maurang galang po. Hindi naman po ganun yung kasamang estudyante si Aris. Oh, hindi ba masamang estudyanteng maituturing ang nangungopya ng sagot sa kanyang katabi? Ha? At tika nga muna, sino ka ba? At bakit ka nakikialam? Ha? Magpinsan po kami ni Aris. Magpinsan kayo? Oh, so naririto ka para pagtakpan ang kasalanang ginawa ng pinsan mo, ganun ba? Nagkakamali po kayo, ma'am. Naparito po ako sa ngalan po ng tiyahin namin. Dahil nasa probinsya nga po siya. Ako na po ang pinapunta ng aming tiyahin dahil hindi siya makapunta dito sa Maynila. Dahil wala po siyang pamasahe pabalik dito. Kaya ako na po ang nakikiusap sa inyo, ma'am, na muli po ninyong tanggapin siya sa klase. Magbigay ka nga ng matibay na rason para muli kitang tanggapin sa klase. Para po hindi masira ang kanyang pag-aaral. Dahil kung hindi po niyo siya papapasukin pa sa kanyang klase, babagsak po siya. At baka maging dahilan pa ng turuan niyang hindi pagpasok sa school. Hindi ba kayo nagsisinungaling? Ito naman si mama. Kumakatitig sa akin ang lagkit. Tinatanong kita, Mr. Salcedo. Sigurado ka ba na wala ang tiyahin mo dito? Wala po, ma'am. Maipapangako mo ba na magiging regular na ang pagpasok mo sa klase ko? Opo naman, ma'am. O sige, umaasa ako na pagbubutihin mo ang pag-aaral mo, Aris. Opo, ma'am. Salamat po. Ano na naman ang ginawa mo? Nagsiselfon ka na naman. Mag-aral ka na nga muna bago ka mag-cellphone. Sandali lang ito naman, pinsan Sandali lang. Magpasalamat ka. Tinanggap ka ulit ng teacher mo. Kundi talagang mapipilitan akong ipagtapat kay tita ang pinaggagawa mo sa school. Salamat sa iyo, Insan, The best ka talaga. Bola ka pa. Mag-aral ka na nga para sa second chance mong mag-take ng isang bukas. Ang bait talaga ng ma'am ko, no? Ang sabihin mo, mabuti ka mo at napaniwala natin na nasa probinsya ang tita. Kundi pati ako ay madadamay. Ikaw naman, Insan, O hindi ba? Tignan mo nga ang nangyari sa kaklase mo. Dahil sa'yo, ayun, damay.
Mabuti na lang at naniwalang wala ang kanyang mga magulang dito. Kundi hindi kanya mapapatawad. Talagang nasa abot ang mga magulang ni Vicky. Kaya nga, mabuti nga at naniwala na dito siya nakatira sa bahay. Kaya tanggap ang pakiusap ko na dalawa kayo ni Vic na nagre-retake ng semifinals nyo. Kung hindi, pareho kayong incomplete ang grades. Natanggap mo na ba ang papel mo? Oo. At kapapano nakuha ko ng passing score. Kahit pinaglayo tayo ni Sir ng upuan. Class dismiss. Oh, tara na sa kantina. Sandali lang. Hindi ko pa naipapasok sa bag ko itong notebook at libro ko eh. Oh, Mr. Salcedo, may next subject ka pa ba? Oh? Ang tanong ko ay kung may susunod ka pa bang klase pagkatapos nitong klase mo sa akin. Wala na po, ma'am. Nagugutom kasi ako eh. Baka ka ako nagugutom ka rin. Hindi po, ma'am. Tara sa kantina kung ganun. Ililibre ko kayo. Oh, pansit gisado tong in-order ko ha. Mabigat to sa tiyan. O sige na, kumain na kayo at babalik na ako sa counter para bayaran tong kinain natin. Uy, anong meron? Anong meron sinasabi mo? Tila yata biglang nagyaya si ma'am na kumain tayo dito sa kantina. Hindi ko nga rin alam eh. Ba't pwede ba? Huwag kang magulo. Baka bigla kong maging sa panaginip na to. Hindi ka nananaginip, no? Totoo ito. Kaya nga ako nagtataka at biglang bumait yata sa'yo si ma'am. Hindi ko rin alam. At huwag ka nang magulo dyan, oh. Dahil dinanamnam ko po itong ginagawa ni ma'am. Ha? Hindi kaya may kasalanan ka na naman? At dinala ka lamang sa kantina na ito para dito pag-usapan? Ha? Oh, hindi niyo pa pala nakakain yung in-order niyo. Kumain na kayo para hindi na kayo malate sa susunod ninyong subject. Hindi ba pwedeng huwag mo munang hintayin ang pinsan mo? Hindi pwedeng uuwi ako ng bahay ng walang pinsan ko. Kaya, tara muna sa classroom niya. Ha? Alam mo, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa sa akin ni Ma'am kanina. Biruin mo, niyaya tayong kumain sa kantina. Pagkatapos niyang kusutin ang papel natin pareho, kumait sa atin. Hindi ko nga rin maintindihan eh. Iniisip ko lang nananaginip lamang ako. Kung nananaginip ako, ayaw ko na magising. Tangi! Teka, hindi kaya na konsensya lamang siya sa ginawa niyang pamapahiya sa atin sa araw na ito dahil kinsut niya ang mga papel natin dahil nakita kang nangungopya sa akin? Yun na nga rin ang iniisip ko eh. Mr. Salcedo, Ma'am? uuwi ka na ba? Oh? Nilapitan na naman ako ni ma'am. Kung ma'am hindi pa po. Bakit oh? Akala ko kasi ay uuwi ka na eh. Aris, Si Elmo. Oh, ang aga niyang bukas ng classroom niya ngayon ah. Oh, saan? Ay, ang aga mo yatang lumabas. Ha? oo ma'am, good afternoon po. Good afternoon naman. Siya nga pala, saan pala ang kwarto mo? Nang last subject mo, Mr. Salcedo? Sa room 108 po, ma'am. Ganun ba? Teka, baka nagugutom pa rin kayo. Tara na at magmerienda muna tayo. San? Ano ba sa palagay mo? Bakit tayo niyayang magmerienda ni Ma'am Violi kanina? May ewan. Hindi ba't sinabi mong niyaya na niya kayo ni Vic kaninang vacant period ninyo na kumain? Oo nga. Pinag-uusapan namin ni Vicky kasi na eh. Ang biglang pagbabago ng pakikitugo niya sa amin. Alam mo kung bakit? Oo. Parang
naiisip na akong dahilan kung bakit niya kami niyaya ni Vicky na kumain kanina. Sige nga, anong dahilan at niyaya ka ni Vicky? Kasi may gusto siya sa akin, insan. Ano? Oo, bakit? Kanta-kanta ka ba? Guwapo, macho. Malamang, yun ang unang entrada niya para mahulog ang loob ko sa kanya. Oh, eto na yata yung matagal ko nang pinapangarap Ang mapansin ni Ma'am, yung kakisigan ko. Ano ka ba? Estudyante ka lang, no? At teacher siya. Kung akong tatanungin mo, iba ang pagkakaintindi ko. At kaya kayo niyaya ni Vicky na magmerienda para bumawi sa panghihiya niya sa inyong dalawa. Insan naman. Oh, hindi ba? Hindi ba kayo napahiya ni Vicky nang hinablot niya at kinusot ang mga papel ninyo nang makita niyang nangungopya ka? Nahiya, pero... Oh, kwenta ko na. Kaya malamang ngayon nakukonsensya yun. Kaya... Oh, may kumakatok. Lumabas ka, pagbuksan ng pintuan. Nari naman si Tita Adjan Siya naman ang magbubukas. Nakita ko nung pumasok ng ibang border sa kwarto nila kanina. Sige na. Baka maistorbo pa si Tita Adjan sa pagkatok. Nakakahiya naman. Nagpapahinga na sila. Yun na, kusan mo rin saan. Tinatamad ako Ay, nako. Ito talaga. Kahit kailan hindi mautusan. Sino ka? Anong kailangan mo? Magandang gabi po. Si Aris Salcido po. Dito po ba siya nakatira? Naririto si Ma'am Insan. Siko, bakit kaya, pinsan? Ikaw ang hinahanap Narinig mo ba? Bakit niya hinahanap? Anong sadya mo sa pamangkin ko, ha? Kayo pala ang tita ni Aris at Elmo. Ako nga po pala si Loida. Anong ginagawa ni teacher dito? Kilala mo ang pamangkin ko? Ha? Biglaan Bakit kaya siya nagpunta rito? Anong ginagawa ni Ma'am Loida dito? Hindi kaya... Dine-check niya kung totoo sinabi natin. Teka, dito ka lang sana. Tayo nang lalamas bago tayo mabuko. Ito ka lang. Ma'am, narito pala kayo. Good evening po. Aris, gising ka pa pala. Ma'am, ang tita Adjan ko pala. Tita, ang teacher po namin ni Elmo. Teacher mo? Guro ka pala ng pamangkin ko. Opo. Naku ma'am, hindi mo kasi sinabi ka agad sa akin. Hali kayo, pumasok kayo. Ares, tawagin mo nga ang pinsan mo para matulungan niyo ako para makapaghanda ng merienda ng teacher ninyo. Ay, wag na po tita. Salamat na lamang po. Siya nga pala. Ano pong dahilan at napasyal kayo dito sa aming munting dampa, ma'am? Kuhan, kasi po, tita, nagsabi ko kay ma'am na turuan niya ako sa math. Kasi nga po, mahina po ako sa math, tita. Mahina po ako sa math, kaya po ako nagpapaturo kay Teacher Loida. Oo nga po. Mahina nga po sa math si Aris. Sandali lang po, ma'am. At kukunin ko lang po yung gamit po para sa tutorial. Mabuti naman at nandito ka, Elmo, para may tutulong sa akin sa paghanda ng merienda ng guro ninyo. Oo nga po, tita. Eto, dalhin mo ito sa salas kung saan tinuturuan ng teacher nyo si Aris. Sige po, tita. Mabuti na lang at may mga mababait at masisipag pang mga teachers, no? Sasadyain pa talaga sa bahay ang estudyante para turuan. Oo nga po Napagkasundoon yata ng dalawa na tuturuan siya ng teacher ninyo sa bahay. Ewan ko ba, nagulat din ako. Ganun pa man, mabuti na yun. At nagpapakita ng determinasyon ang pinsan mo na mag-aaral mabuti. Sige na, ilagay mo na ito sa tray at spaghetti.
Mabuti na lamang, dinamihan ko ang niluto kong spaghetti. Kung hindi, wala tayong maibibigay na merienda ng guro ninyo. Oh, nakuha mo na ba? Ano pa ang hindi mo naiintindihan sa lesson natin? Ang ganda-ganda na talaga ni ma'am. Aris, Oh, ano po ulit yung sinasabi niyo, ma'am? ang sabi ko ay kung naintindihan mo na ba ang lesson natin. Naintindihan mo na ba? Oo po, ma'am. Meron lamang akong hindi naiintindihan sa bahaging ito ng lesson ko, ma'am eh. Sige. Makinig kang mabuti at muli kong ipapaliwanag sa'yo. Merenda ko muna, ma'am. Oh, Elmo, gising ka pa pala. Akala ko ay natutulog ka na eh. Ano ba naman itong sale mo? Kahit kailan eh, wrong timing talaga ito eh. Mabuti naman at gising ka pa. At teka, baka mayroon ka rin hindi naiintindihan sa subject mo, tuturuan kita. Magpahinga ka muna, ma'am. At kainin mo itong pinaghanda kong merienda mo. Insan, ilapag mo na dyan. Hindi pa kami tapos ni ma'am eh. Sige po, ma'am. Kaya na pang para sa kapatid ko. Pwede bang dito ka muna sa sala? Oh? Hindi ba masaya kung tatlo tayong naririto? Kaya dito ka muna. Total, wala namang pasok bukas. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Nandito ang guro ni Aris. Oo. Bakit daw? May problema ba sa school? Ang pamangkin mo? Wala naman. Kaya lang, nagkasundo yata silang dalawa ng anak mong si Aris na tuturuan dito sa bahay. Ano? Dito sa bahay tuturuan ang pamangkin mo ng kanyang teacher? Oo. O ayaw mo ba nun? At ang guro mismo ng pamangkin ko ang magtuturo sa kanya ng kanyang mga lessons. Abay, kung iba yan, hindi sila pupunta sa bahay ng estudyante. At kung pupunta man, ay mas mahal ang bayad. Ang ibig mo bang sabihin nagdesisyon ng pamangkin mo na magpa-tutor na hindi niya sinasabi sa atin? Abay, sinong magbabayad ng special na pagtuturo sa kanya? Tayo. Eksakto lang naman yung pinapadala ng mga magulang niya. Pwede ba? Bago ka magalit, alamin mo muna sa pamangkin mo kung may bayad nga ang tutorial niya o walang bayad. Bakit pa natin tatanungin? Siyempre may bayad yan. Papayag ba naman yung teacher niya na pupuntaan siya dito sa bahay para turuan nang hindi tatanggap ng bayad? Tawagin mo yung si Aris at tatanungin ko kung saan niya kukulin ang ibabayad niya sa teacher niya para sa kanyang tutorial. Sandali. Tawagin mo. Oo. Aris! Aris, pamangkin! Tita, bakit po? Halika nga dito saglit. At kakausapin ka ng tito mo. Halika dito! Para sa akin ang pagkain ito nanggaling sa isang Keralag fast food, ma'am. Oo. Bakit po, ma'am? Ha? Ang ibig ko pong sabihin, ma'am, ano pong okasyon at binigyan ninyo ako ng pagkain? Bakit? Kailangan mang may okasyon para magbigay ng pagkain? Ma'am, Ano? Wala kayong napag-usapan kung magkano ang ibabayad mo sa teacher mo? wala ho. Bakit gano'n? Bakit kailangan naroon si Elmo habang tinuturuan niya ako? Kinakausap kita. Bakit bigla kang natahimik yan? Oh? Ano ho balit yung sinabi niyo, Tito? Nako, batang ito, bingi na yata. Yan ang napapala mo sa kasi cellphone mo. Nabibigi ka na. Matulog ka na nga't bukas na lamang kita kakausapin. Oh, bakit ikaw ang naghatid kay Teacher Loida? Hindi ba dapat si Aris dahil siya ang tinuturuan? Nasaan ba si Aris? Hinahantok na raw si Aris kaya ako na lamang naghatid kay Teacher Loida sa labas. Teka, pamangkin.
Talaga bang hindi nagpapabayad yun sa pinsan mo ng tutorial payment? Bakit po? Hindi raw ba siya nagpapabayad ng kanyang tutorial? Oo daw, sabi ng pinsan mo. Oo, siguro. Sadyang mabit lamang si Teacher Lloyd eh. At gusto talaga niyang tulungan si Aris para makapasa sa kanyang klase. O sige, check upin mo na lahat ng pintuan. At pagkatapos, matulog ka na. Umalis na pala si ma'am. Oh, gising ka pa pala. Oo, ako na lamang naghatid kay ma'am kasi umalis ka na eh. Nakakahiya namang iwanan kong mag-isa, kaya hinatid ko na siya. At niligawan mo na siya. Ha? Eh, ano ka ba, Aris? Bakit ka naman niligawan yun ni teacher natin? Kunwari ka pa. Umamin ka na. At ano nga aminin ko? Tulog na nga tayo. Kung ano-anong sinasabi mo. Inaantok na ako Hindi eh. mo maaaring ligawan si Ma'am Lloyda. Akin lang si Ma'am Lloyda. Akin lang siya, naintindihan mo. Big. Ano? Ang ibig mong sabihin? Kaya niya tayo inilibre ng 2 beses ay dahil kursunada niya ang pinsan mo? Oo eh. Kinilig pa naman ako. Nang pumunta siya sa bahay. Yung pala, si Elmo ang sadya niya. Kaya pala, sunod-sunod ang panglilibre sa atin dahil gustong magpalakas sa iyo. Pero hindi ako papayag. Hindi ka papayag na ano? Naliligawan siya na Elmo. Ay, teka. Paano ka nakakasigurong si Elmo ang kursunada ni Teacher Lloyda? Tsaka, paano mo nasabing kursunada ni Teacher Lloyda si Elmo? Hindi ba't bawal na magligawan ang teacher at estudyante? Ewan ko ba? Ewan. Sa bagay, parang magkasing edad na tingnan si na Teacher Lloyda at ang pinsan mo. Ilang taon na kaya si Ma'am Lloyda? Ang batang tingnan eh. 21 lang yata eh. Ano? 21 anyos lang si Ma'am Lloyda? Ang bata-bata niya para maging teacher natin, no? Ilang taon lamang yung tanda niya sa atin. Matalino kasi siya eh. Ayaw na rin sa kanya. Nagtapos siya ng magna cum laude. Kaya ang school ang kumuha ng kanyang serbisyo. Kaya pala, para lamang natin siyang kaedad. Talaga. Halos magkasing edad lang tayo eh. Pangalil lamang siya sa atin ng 2 taon. Teka, hindi na ako magtataka kung ganun. Kung kursunada mo si Ma'am Lloyda, dahil bukod sa maganda at matalino, halos kaedad na rin natin siya. Oh, Teacher Lloyda, kayo pala. Pumasok po kayo. Salamat. Maupo kayo, Teacher Lloyda. Salamat po. Siya nga po pala. Maski wag na po ninyo akong pupuin. Bata pa naman po ako eh. Oo, alam ko. Kitang-kita naman sa itsura nyo, ma'am eh. Kaya lang, bilang pagbibigay respeto ko sa inyo. Siya nga pala. Maupo muna kayo ha, at tatawagin ko si Aris. Sige po. Teacher Lloyd, ha? Elmo, ikaw pala. Si Aris po ba? Oo, tinatawag na siya ng tita mo. Naku, wala po si Aris dito, ma'am. Kasi iniwanan ko siya sa school campus na kausap ang mga kaibigan niya. Ano? Nako, Teacher Lloyda. Wala pa pala si Aris. Wala siya sa kanyang kwarto. Yan ang hubang sinasabi ni Elmo eh. Nako, paano ba yan? Di ko siya matuturuan kung ganun. Saglit lang, Ma'am Lloyda. Titignan ko siya sa kapitbahay namin. Baka nariyan lamang siya at nakikipagkwentuhan. Sige po. Kung walang pinsan mo, uuwi na lamang ako kung ganon. Dahil nakalimutan yata niya ang tutorial day namin eh. Hindi ako na lamang pong turuan niyo, ma'am. Mayroon din kasi akong hindi naiintindihan eh. Sa anong subject? Tungkol po sa puso. Ano? Anong tungkol sa puso? Hindi ako doktor ha, teacher ako. Yun na nga eh. Teacher ka nga. Kaya mo naturuan ang puso ko na umibig sa'yo. Elmo? At alam ko, ikaw ang makakapagpagaling ng sakit ko sa puso. Kaya sana, be my heart specialist.
Elmo. Class dismiss. Oh, Aris. Mabuti at nagpaiwan ka. Gusto kitang makausap. Tungkol ho saan, ma'am? Tungkol sa hindi mo pagsipot sa araw ng tutorial mo. Nagpunta ako sa bahay ninyo pero wala ka. Pasensya na po, ma'am. Medyo masama lang kasi yung loob ko sa inyo eh. Ha? Masama ang loob mo sa akin? Bakit? May ginawa ba akong masama sa'yo? Wala naman, kaya lang. Kaya lang ay, ano? Wala ho. Kalimutan mo lang sinabi ko. Teka, wala ka na bang klase? Meron pa po, pero gusto ko dito. Ano? Pero hindi kita estudyante sa susunod kong klase. Sa classroom na to. Alam ko. Pero ano magagawa ko? Gusto ko nakikita ka. Nakakasama lagi. Aris, Ma'am, mahal kita. Sana parehong nararamdaman natin dalawa. Aris. Teka lang muna ha. Baka nakakalimutan mo kung anong relasyon mayroon tayo. Teacher mo ako at Alam ko, estudyante. ma'am. Pero, matuturuan ko ng puso ko. Ikaw ang tinitibok nito, ma'am. Good afternoon, ma'am. Aris, pwede ba? Tigilan mo na yan. Good morning, class. Good morning, ma'am. Mr. Aris Salcedo, palagay ko, malilate ka na sa klase mo. At kung hindi ka pa rin aalis sa classroom ko, bukas ko na lamang i-explain ang hindi mo naintindihan sa klase ko. Okay ba? Salamat sa pagpapaunlak mong sumama sa akin para kumain dito. Mag-isa rin kasi ako sa bahay at nakakawalang gana ang kumain mag-isa. Kung gusto mo, ako na laging kasama mong kumain. Wag na, no? Baka tawagin pa nila akong matrona mo. Yan ang hindi mangyayari. Dahil... Elmo, bukod sa estudyante kita, ay matanda pa ako sa'yo. Ilang taon ka na ba? 20. Ako naman ay 22. Ano? 22 ka na? Bakit? Bata ba akong tignan? Ay, hindi naman. Kaya lang, hindi ba't magkasing edad lamang kayo ng pinsan mong si Aris? Hindi. 18 lamang si Aris. Samantalang ako ay 22 na. Kaya ako ang niyayang kumausap sa'yo eh. Nung binantaan mo siyang hindi mo na papapasukin sa klase mo. Dahil matanda ako sa kanya ng 4 na taon. Kuya pa lang dapat kong itawag sa'yo kung ganun. Bagay na huwag mong gagawin. Dahil higit pa sa kuyang pagmamahal na nararamdaman ko para sa Loida. Mahal kita. Ay sana, matutunan mo akong mahalin. Kailan mo ba ako sasagutin, ma'am? Tinawag mo pa akong ma'am, ha? At anong gusto mong itawag ko sa'yo? Lloyda na lang? Ang gusto ko, ituring mo akong guro mo. Dahil yun naman talaga ang relasyon nating dalawa. Teacher mo ako at estudyante lamang kita. Malabo bang intindihin yun? Yun lamang bang dahilan kaya ayaw mo kong sagutin? Sige. Titigil ako sa pag-aaral para hindi mo na ako magiging estudyante. Aris! Siguro naman ay wala ka nang masasabi dito. Naririto na ako sa bahay mo. Wala tayo sa loob ng school campus para ipagpilitan mong estudyante mo lamang ako. Magiging malaking issue ito kung malalaman ng eskwelahan ang panliligaw mo sa akin. Ano magagawa ko? Ikaw ang tinitibok ng puso ko eh. At isa pa, hindi kita niligawan sa school. Nare-respeto ko ang relasyon natin bilang estudyante at guro. Pero sana, pagkatapos ng klase, maiparamdam ko sa iyo ang damdamin ko. At walang pwedeng kumadlag doon. Dahil binata ako at dalaga ka. Hindi tayo pwede. Dahil guro mo ako. Basta, wala akong pakialam. Ang importante sa akin ay mahal kita. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Iba na talagang maganda. Pinag-aagawan. Magpinsan pa, ha? Huwag ka nga magtawa dyan. Nalulungkot na nga ang tao eh.
Ito na nga, namang problema na eh. Eh, bakit? Ay, nasunakar Kung mo. ako sa'yo, Sa halip na magmukmuk ka, magsaya ka. Isipin mo, dalawang nagagapuhang binata ang nag-aagawan sa'yo. At magpinsan pa talaga. paano hindi ako mamang problema? Hindi ko na nga makita madalas si Elmo eh. Ano? Eh bakit? Umiiwas si Elmo sa pwedeng maramdaman ng pinsan niya sa tuwing magkikita kaming magkasama. At pumayag ka namang huwag kayong magkita. Aba, kung ako yan, hindi ako papayag. Ano kaya kung akitin mo na lang si Aris? Ano? Ako? Aakitin ko si Aris? Oo, nang sa ganun, ay sa'yo maibaling ni Aris ang kanyang oras at atensyon. At makakalimutan niya ako. Ano? Sige na oh. Pwede ba? Pwede ba? Anong pwede ba dyan? Baka nakakalimutan mo. May asawa't anak na ako. Oo nga pala no. Teka nga, paano kaya ito? Paano mawawala sa akin ang atensyon ni Aris? Paano? Ano bang meron? At niyaya mo ako dito. May klase pa tayo pareho ah. Ayan, minsan lang naman tayong mag-absent eh. Dahil ang pagpasok sa school ay magagawa natin kahit araw-araw. Samantalang yung gagawin ko ngayon, ay minsan lamang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Will you marry me? Elmo? Will you marry me, Loida? Yes. Yes. Oh, hindi ka mapakali. Bakit ba? Hindi mo ba nakikita ang oras? Alas 2:08 na. Dapat sana narito na si Loida. Na-late lang siguro yun. Mabuti nga, para may oras pa akong gawin itong assignment ko. Pero hindi naman nalilit ng ganito si Loida eh, di ba? Madalas nga eh, siya yung nauuna sa atin sa classroom na to. Ito naman, araw at gabi mo nang nakikita si Ma'am Lloyd eh. Na-miss mo agad? Anong araw at gabi? Bihira na kami magkita ngayon, no? Hindi na ba? Hindi ba araw-araw mong nakikita dito sa school si Ma'am? At maging sa bahay ninyo, ay nakikita mo. Tuwing sinusundo niya kamo si Elmo para mamasyal. Dati yun. Nung hindi pa nakipagkalas sa kanya si Elmo. Talaga? Nakipagkalas ang pinsan mo? Oh, di ba naikwento ko na yun sa'yo? Na pinamili ko si Elmo? Ako ko si Loida. At yun nga, nangako siya na magkikipagkalas na siya kay Loida. Oh, mga classmates! Oh, bakit? May nag-text sa akin. ano? At guess what? May magaganap daw na wedding of the year. At imbitado daw ang lahat. Ay, very good. Maganda Bakit? yan. Dadalo tayo. Parang may kirot na naman ako. So sinabi ng babae yan. So, ikaw pala ang nobyo ng anak namin. Opo. O anak, medyo matatagalan siguro ang pag-uusap namin tong nobyo mo. Kaya ipaghanda mo nga muna kami ng mapagsasaluhan natin dito. Mabalik pala ako sa pinag-uusapan natin. Talaga bang mahal mo ang anak ko at hindi mo siya niloloko? Mahal na mahal ko po ang anak ninyo, sir. At sa katunayan po kung papayag na po kayo, ay gusto ko na sanang hingin sa inyo ang kamay ng inyong anak. Ha? Agad-agad? Bakit? Nag-propose ka na ba sa anak ko? At tinanggap na niya? Opo. At kailangan pang hinihintay namin para masabi ko sa mga magulang ko ang aming pamamanhikan. Total, doon din ang punta ng relasyon ninyo. Bakit pa natin patatagalin? Pero hiling ko lang na pasampahin mo muna ako sa entablado ng paaralan ng anak ko. Total, ilang buwan lang gagraduate na rin siya. Opo. Wala pong problema. Oh, pamangkin, maghanda-handa ka rin lang isusuot mo nang sa ganun magiging maayos ang kalalabasan. Oh? Anong ibig niyong sabihin na maghanda ko na isusod ka? Para saan, ha? Bakit? Wala pa bang nababanggit ang pinsan mo sa'yo?
Ano nga po, tita? Ikakasal na ang pinsan mo. Ha? Ikakasal na si Elmo? Kanino? Bakit? Hindi pa ba nababanggit ng pinsan mo sa'yo? Akala ko ikaw ang unang-unang nakakaalam ng kanyang kasal. Kanino nga ho siya ikakasal, tita? Kanino pa? Di kay Teacher Lloyda ninyo. Ano? Umuwi ka pa? Ang kapal-taga ng mukha mo, na? Manluloko ka. Kala mo kung sinong santo ka. Manluloko ka pala. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Nararating ko lang yun, nambabato ka na. Manluloko ka eh! Manluloko ka. Hindi ka palang... Ano bang kaguluhan to, ha? Ang anak niyo yan. Siyang tanongin niyo. Eh, manluloko. Manluloko! Tama na yan. Tama na. Parang awa mo na, tama na yan. Ares, ano bang nangyayari dito? Kung ano nang binabato mo, Bakit? Ang anak ninyo. Siya nang tanongin ninyo. Huwag ako! Ares! Ares! Tulog na tulog pa rin si Ares. Kumusta ang lagay ng pamangkin mo? Bakit daw nahimatay? Anong findings ng doktor? Ang lalim ng buntong hininga mo dyan. Ano bang sakit ng pamangkin mo, ha? May sakit ang pamangkin ko. Ano? Oo. At nakakalungkot dahil malubha ang kanyang karamdaman. At Bakit hindi mo ituloy? may taning na ang kanyang buhay. Ano? Kawawa naman ang aking pamangkin. Susunod na yata siya kaagad sa kanyang ina sa kabilang buhay. Nako, kawawa naman pala yung pamangkin mo. Batang-bata pa eh. Hindi na po na silang sakit na hindi magtatagal eh. Sabagay, wala na tayong magagawa. Kundi tanggapin na lang ang kanyang kalagayan. Sayang. Marami pa sanang magagandang mangyayari sa pamangkin mo kung hindi lang siya nagkasakit na Wala ganyan. tayong magagawa. Kundi ang ibigay na lamang sa kanya. Kung ano ang makapagpapasaya sa kanya. Para sa nananabing araw niya dito sa mundo. Yun na lamang ang pwede nating ibigay sa kanya para naman kahit papano maging masaya ang natitira niyang araw dito sa mundo. May ipapakiusap sana ako sa iyo. Ano yun? Huwag na nating banggitin sa kanya ang tungkol sa kanyang karamdaman. Para kahit papaano'y maging normal ang takbo ng kanyang buhay na tulad ng dati. Epektibo na isip kong paraan. Sulit yung malaking halaga na binigay ko sa doktor. Nakakutsama ko. Para naging magkaroon ako ng malaking tsansa. Para maudot ang pagpapakasal ni Elmo at Ma'am Lloyda. May malubhang karamdaman si Aris. Oo. At hindi na raw magtatagal ang kanyang buhay. Ano? May kanser ang pinsan mo. Kaya may ipapakiusap sana ako sa iyo na alalayan lamang natin siya para naman kahit papaano'y magiging normal ang takbo ng nalalabing buhay niya dito sa mundo. Sige po. Maasahan niyo ba ang pagkipagkaisa ko sa inyo sa bagay na yan? Salamat sa pag-unawa mo. Babalik sa iyo ang magandang ginagawa mo sa iyong pinsan. Pinsan ko po si Aris. At kahit na mayroon kaming hindi pagkakaunawaan, minsan ay mananatiling kadugo ko siya. Kahit kaisa ninyo ako sa lahat ng inyong layunin na may kinalaman sa pinsan ko.
Pamangkin, kumusta ka na? Tita, nasaan po tayo? Nandito tayo sa klinik dahil nahimatay ka. Bakit daw ako nahimatay, tita? Nasobrahan mo lang siguro ang pagod. Kaya ka nawalan ng malay. Pinilihim sa akin para hindi mo malungkot. Epektibo talagang hindi naisip ko. Pamangkin, kumusta na ang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Ibibili kita ng paborito mong pagkain. Huwag niyo ho, tita. Busog pa ho ako eh. Pero wala pa rin laman ang tiyan mo. Hindi ka na kumain ng tanghalian. Kaya alam ko gutom ka. Okay lang mo yun, tita. Pamangkin, sabihin mo lang sa akin ha, kung anong gusto mong kainin. Opo, tita. Tita. Sino-sino na po ang naging bisita ko? Wala pa naman. Dahil wala pang nakakaalam ng pagkaka-ospital mo. Tita, may hihilingin po sana akong pabor sa inyo. Ano yun? Sabihin mo, gagawin ko. Pwede ho bang ilihing na po natin sa mga kaibigan kong tungkol sa pagkaka-ospital ko? Sige. Yun ang gusto mo? Sige. Ililihim natin ang nangyaring ito sa iyo. Ito pa ang pagkain, pamangkin. Kumain ka lang ha, para manatiling malusog ka. Bakit ka tumayo? Hindi mo pa nauubos ang pagkain mo. Maupo ka muna. Ubusin mo yung pagkain mo. Ayoko nang kumain, tita. Pero, pupunti pa ang kinain mo. Wala pa po kong ganang kumain eh. Sige po, tita. Papasok muna ako sa kwarto ko. Biglang namang pakikitungo ni tita sa akin. Naging malaga siya. Ultimong pagkain ko. Kulang na lamang subukan ako kaya nasisiguro ako magiging madali na mapasa akin si Mama Loida sa sitwasyon kong ito ngayon. Alex, Tita? sabihin mo lang sa akin kung nagugutom ka ha, para maipaghanda kita ng makakain mo. Opo, tita. Salamat po. Ayos. Magbubuhay hari ako nito. Sa lahat ng gugustuhin ko ay sinusunod nila. O ano, nakahanda na ba kayong dalawa para sa outing natin ngayong araw na to? Opo. Si Ares. Ares, iho. Hindi ka ba excited? Magpipiknik tayo. Pupunta tayo sa paborito mong lugar. Wala akong gana, tita. Kayo na lang ang pumunta. Dito na naman ako sa bahay. Nagsawa na rin po ako eh. Kaya kayo na lang ho kung gusto ninyo. Huwag niyo kong alalahanin. Okay lang ako dito. Naku, paano kaya to? Ito ang alam kong paraan para mapasaya namin si Aris. Teka Aris, ano bang gusto mo? Sabihin mo, gagawin ko. Gusto ko sanang makasama si Loida, tita. Ano? Sasama lang mo ako sa inyo kung kasama natin si Loida. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Elmo, hindi ba natin pwedeng isama si Loida? Alang-alang sa nalalabing araw ng iyong pinsan. Pagbigyan natin ang kanyang hiling. Mapasaya lamang natin siya. Susubukan kong kausapin si Loida kung gusto niyang sumama. Alam naman po natin ang trabaho niya. Alam ko, pero hindi naman tayo magtatagal dun eh. Sandali lamang tayo dahil bahagi na rin na sinabi ng doktor ang isama natin siya sa baybaying dagat para makalanghap ng sariwang hangin. Kahit pa paano gaganda ang kanyang pakiramdam. Gaya ng sinabi ko, susubukan kong kausapin si Loida kung gusto niyang sumama. Bakit kasi kailangan mong sumunod sa gusto ng pinsan mo? Sinabi ko na sa'yo ang dahilan. May sakit siya.
at may taning ng kanyang buhay. Gusto ng inay ko at ako na rin na kahit papaano ay masaya niyang lilisanin ang mundong ito. Sige. Pero, kailangan naririto ka lagi sa tabi ko. Huwag mo akong iwanan. Oo naman, pwede namang iwan kita. Mabuti naman at pinagbigyan ng kahilingan ko ang sumama sa amin. Kung hindi rin lang sa pakiusap nitong pinsan mo hindi ako pupunta dito. Dahil lamang ba sa nakiusap sa yung pinsan ko. Kaya pumunta ka dito. Hindi ba pwedeng dahil sa akin? Pinsan, huwag na nating sisihin pa si Loida. Hindi pa ba sapat na naririto siya dahil sa kahilingan mo? Teka, ang mabuti pa, maglaro na lang tayo para ma-enjoy na natin ang beach na to. Oh, kumusta ang acting mo? Napaniwala mo ba ang mga kasama mo sa bahay? Oo naman. Kulang na nga lang, gawa rin ako ng titulong best actor eh. Uy, salamat nga pala sa nirekomenda mong doktor ha. Magaling din siyang kakutsaba ha. Napaniwala siya tita ko. Ay, ewan ko sa'yo. Pero pag nagkabukingan, huwag mo akong idadamay. Oo naman. Tsaka, kaya naman nagkabukingan ang sinasabi mo, magsisimula pa nga lang yung palabas eh. Ewan ko sa'yo. Basta, wala akong aaminin sa oras na matiklo kang nilolo kung wala mang ako. Talagang huwag kang umamin. Kung gusto mong hindi ka madamay. Pero, huwag ka nang mag-alala. Gagalingan ko pang pagpapanggap ko. Para masiguro ko na hinding-hindi sila manghinala na palabas ko lamang ang lahat ng ito. Oh, Aris, gabi-gabi na. Hindi ka pa rin natutulog. Masama sa katawan ang puyat. Ayan niyo lamang ako, tita. Naadto lamang po mo sa balkonahe. Hindi kasi maganda sa katawan ang napupuyat. Kaya halika na, patulog ka na. Makakasama sa iyo ang magpupuyat. Ibili ng doktor na huwag kang magpuyat. Naiisip ko lamang kasi yung kalagayan ko, tita. Parang malaki ng pinagbago ng katawan ko. Bakit? Ano bang nararamdaman mo sa katawan mo? Para kasi akong naupos na kandila eh. Parang lagi akong nanghihina. Tita, taputin mo yung ako. Ano mo talaga yung sakit ko? Mula kasi nang ma-hospital ako eh. Iba na ito yung nararamdaman ko eh. Parang hindi na yung tulad ng dati. Yung pakiramdam ko. Parang humihina lagi. Tapatin niyo ako, tita. May malumhaw ba akong sakit? Kwan, wala. Kaya ka siguro nanghihina dahil kukunti lagi ang kinakain mo. Tita, pwede po bang dalhin niyo ako sa bahay ni Loida? Please, tita. Yan ang hindi ko maipapangako sa iyo. Pero susubukan kong kausapin si El kung gusto niya ulit na dalhin kita sa bahay ni Loida. Elmo, Dadalhin dito sa bahay si Loida. yun kasi ang kahilingan ng pinsan mo. Ang makasama at makita si Loida. Pero tita, alam niyo yung nobya ko si Loida. At alam natin may gusto si Ari sa kanya. Alam ko, pero alang-alang man lang sa nalalabing araw ng pinsan mo, ibigay na natin ang kanyang gusto. Ano naman kayo? Ano naman kinalaman ni Loida sa buhay ni Aris? Malaki, iho. Magiging masaya ang nalalabing buhay ng pinsan mo. Pwede naman siyang maging masaya sa ibang paraan. Pakiusap, para na rin sa ikakapanatag ng loob ko. At bakit pati sarili ninyo sinasali ninyo? Dahil bahagi na rin yun ng pag-aalaga ko sa pinsan mo. Para kahit papaano'y makabawi ako sa naging pagkukulang ko sa kanyang ina.
sa pamamagitan ng pagpupuno ko ng kawalan niya ng isang magulang. Kaya sige na, pagbigyan mo na ang hiling ng iyong pinsan. Mabuti naman. Pinagbigyan mo muling kahilingan ko. Hindi ang kahilingan mo ang pinagbigyan ko, Aris. Kundi ang kahilingan, Elmo. Bakit kasi kailangan pang ako ang hilingin mo sa kanila? Dahil mahal kita, Loida. Gusto ko lagi kitang nakikita. Pero alam mo na magnobyo na kami ng pinsan mo. Magnobyo lamang kayo. Hindi pa kayo kasal eh. Kaya malaki pa ang tsansa ko na mapasa akin ka. Anong ibig mong sabihin? Makasal ka sa akin. Ano? At bakit ako pakakasal sa'yo? Ang pinsan mo ang mahal ko at hindi ikaw. Matututunan mo rin akong mahalin, Loida. Bastos! Sinong bastos, ha? Halika nga dito. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Magiging akin ka sa araw na ito. Ha? Ha? Ayan. Simula sa araw na ito, magiging akin ka, Loida. Magiging akin ka. Hindi ako papayag na hindi ka makasal sa lalaking yumurok ng iyong puri. Pero hindi ko mahal si Aris, Itay. Iba ang mahal ko. Si Elmo. Bakit? Mapapakasalan ka ba ni Elmo? Ha? Tay, hindi ko mahal si Aris. Si Elmo ang mahal ko. Sige, sabihin mo kay Elmo, napakasalan ka niya kung gusto niya. Walang hiya ka. May sakit ka na lahat-lahat. Nagawa pa rin kasay ng nobya ko. Paano mo ito nagawa sa akin, ha? Paano? Nagbigyan ko na ng kahilingan. Ito lang parang igaganti mo. Huwag ka magalala. Pagkakasalan ko naman siya. Pagkakasal mo pala, ha? Ito pa. Ano bang kaguluhan ito, Elmo, Ares? Tanongin ninyo ang tarantado ito kung paano niya ginawa ng masama si Loida. Ngayong may tanig na ang kanyang buhay. Ano sinasabi mo? May taning ang buhay ko. Oo, at sana mamatay ka na. Ano ba yung pinagsasabi mo, Elmo? Bakit hindi niyo tanongin ang pamangkin niyo ito? Kung anong ginawa niya kay Loida? Tanongin ninyo! Ano bang sinasabi nitong pinsan mo, Aris? Ewan ko sa lalaking yan. Bakit hindi mo sabihin ng kababuhay ang ginawa mo sa nobya ko? Sabihin mo! Sabihin mo! Totoo bang sinasabi niyan mo, tita? Oo. May sakit ka. At may taning na ang buhay mo. Ano? Kaya lahat ng kahilingan mo, ibibigay ko. Pero ano ang sinasabi ng pinsan mo na ginawa mo sa nobya niya? Ano? Totoo bang ginahasa mo si Loida? Totoo ba? Ha? Nagawa ko lang yun, tita. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. At handa ko siyang pakasalan. Hindi. Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Hindi totoo yan. Kagagaling ko lamang sa bahay ni na Loida, iho. At napag-usapan na namin ang tungkol sa kasal ni na Loida at Ani. Hindi. Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Hindi Nagmangka totoo. ang ama ni Loida na ididimanda niya si Aris kung hindi niya ito pakakasalaan. Di na yan na lamang niya siya na madimanda. Kaysa naman ipakasal sa babaeng binabahal ko. Iho, may sakit ang pinsan mo. Hayaan Bakit na natin na natin ninay? Iniisip ninyo kapag ni Aris. Paano naman ako? may dating ng kanyang buhay. Pagbigyan mo na siya. Di ba matay siyang mag-isa niya? Elmo, Isa ko naman ang mahihirapan. At hindi lamang akong mag-isang mahihirapan. Kundi pati si Loida. Pati niyo magdalawa kaming magdurusa. Sa oras na matuloy ang sinasabi ninyong kasal. nagkausap na kami ng ama ni Loida. Hindi. Hindi ako papayag na makasal kay Aris ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ako Elmo, may mababayan. dating ng buhay ng pinsan mo. Ano ba naman yung ibigay na natin sa kanya ang pagpapasaya sa kanya?
kahit man lang sa natitirang buhay niya dito sa mundo. Dahil ba sa mamamatay na siya? Ibibigay ni Diyos sa kanyang kahiligan. Paano naman ako? Paano naman kami ni Loida? Hindi mo ba kawalan ng mustisya naman ang ginagawa ninyo, inay? Oo nga po't mahal ninyo si Aris. Pero ako, hindi ba ako mahal na anak ninyo? Bakit mas pinapabura niyo siya na mamamatay na? Kaysa ako na mabubuhay pa. Bakit, inay? Bakit? Ano? Babalik tayo sa bahay ni Loida? Ay, bakit? Parang bawiin ang sinabi ninyo. Hindi dapat si Aris ang pakakasal ni Loida, kundi ako. Pero tapos na ang usapan namin ng ama ni Loida. Pagkakawin natin doon. Pwede naman nating bawiin yun eh. Ang magtayo lang naman ng karagalan ni Loida ang habol nila. At kung pakakasalan ko pa rin si Loida, ay hindi na sila magdadalawang isip pa na ipakasal si Loida sa akin. Dahil ako ang mahal niya at hindi si Aris. Hindi mo yung gagawin mo. Hindi ikaw ang magpapakasal kay Loida. Kundi ako! Ah, Elmo, ang pinsan mo, may hawak na patalim. Sige, tita. Subukan niyong puntaan si Loida ngayon para bawiin ang napag-usapan at hindi ako magdadalawang isip. Nakitilin kong buhay ko! Ah, iho, parang awa mo na. Ibaba mo yung hawak mong patalim. Ibaba mo. Bababa ko lamang ito. Kung mangangako kayo na ako ang pakakasalan ni Loida at hindi si Elmo! Aris! Halika, pre. Kumain tayo. Ha? Ikaw lang ba mamusa? Nasaan ang mag-inom mo? Inuwan tayo, pare. May dala kong pulutan. Inom ba? Birthday kasi ngayon ng binan ko, pare. Siyempre, umuwi sa probinsya ang asawa ko, kasamang bata. Halika, pumasok ka. Ito na ba yung celebration ng kasal ninyo ni Loida? Teka, pare, bakit ako lang? Wala ka na bang ibang bisita kundi ako? Siyempre naman. Kaibigan niya kita mutalik kaya gusto ko ikaw lang yung best man ko. Walang hiya ka. Palabas mo lang pala ang pagkakaroon mo ng malubhang sakit. Huwag kang makialam dito, pare. Kung ayaw mong pati ikaw ay madadamay. Pare naman, magpinsan kayo. Kung ano man ang hindi niyo pagkakaunawaan, pwede ba? Pag-usapan ninyo ng maayos ito. Huwag ganyan. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Basta-basta mo na lamang kung sinuntok, ha? Ang mamang ka pa. Alam mo kung anong ginawa mo. Ang alam ko, pwede kitang idimanda sa ginawa mong panununtok sa akin ngayon. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Haharapin kita. Kahit sa husgado. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, Aris, ano ang mga ito? Bakit ang daming bag dito sa sala? Tita, aalis na ako sa bahay na ito. Bakit naman? Iho, nakarating na sa akin ang pananakit ni Elmo sa'yo. At naintindihan kita dahil sa... Kung naiintindihan niyo ako, tita, hayaan niyo akong makaalis sa bahay na ito. Pero Iho, saan ka pupunta? Ako lamang... Pakiusap. Huwag niyo na akong pigilan. Masakit sa akin ang nangyari. Lalo na sa aming magpinsan. Kaya, aalis na ako. At sana, huwag niyo na akong pipigilan. Nagawa mo na ang gusto mo sa akin. Ano pa bang gusto mo? Loida, sana maintindihan mo ko. Patawarin mo ko kung ano nagawa kong kasalanan sa'yo. Anong plano mo ngayon? Gusto kong mangibang bansa. Ano? Wala pang 2 linggo. Na kasal tayo. Iiwan mo na ako. Para ano pa? Pinagbigyan na kita ah. Lahat ng gusto mo, sinunod ko.
Ano ba naman yung ako naman ang pagbibigyan mo ngayon? At bakit kita pagbibigyan? Piniling mo sa akin na mag-ibang bansa ka. Ayong wag kasal lamang tayo. Para na rin sa ating dalawang iniisip kong ito. At bakit kita pagbibigyan? Para ano pa? Ano pa bang gusto mo? Pumayag na ako sa lahat ng gusto mong mangyari kahit labag sa loob ko. Ano naman yung ako naman ang pagbibigyan mo ngayon? Sarili ko naman ang paliligayahin ko. Bakit pa kasi mag-ibang bansa ka pa? Nabibili mo naman ang lahat ng gusto mo ha. Hindi ka pwede mag-ibang bansa. Dito ka lang sa akin at mula ngayon, titigil ka na sa pagtuturo mo. Ano? Ang sabi ko, hindi ka na magtatrabaho. Pinapatigil mo ako sa pagtuturo? Bakit? Dito ka lamang sa bahay. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Pinapatigil mo ako sa trabaho ko para ano? Bakit? Dahil ako, ang lalaki. At ikaw ay babae. Dapat lamang na dito ka lang sa bahay. Pagsisilbihan ako. Kung hihinto ba ako sa trabaho ay magtatrabaho ka? At bakit pa ako magtatrabaho? Yan man lang kung pinapadala ng magulang ko Sobrang-sobra pa sa ating dalawa. Ayan! Diyan ka naman magaling eh. Porque pinapadalhan ka ng mga magulang mo, ay hindi ka na magtatrabaho. Paano kung wala ng mga magulang mo na inaasahan mo? Mabubuhay ka pa kaya? Ang dami-dami pong sinasabi. Basta, hindi ka na magtatrabaho. Subukan mong sawayin ako. At sa gusto ko, magsisisi ka sa gagawin ko na pamimigay sa loob ng classroom mo. Tumigil ka na sa pagtatrabaho mo. May padala yata ang mga magulang mo, pre. Ay, konti, pre. Kanti lang ba yung 50,000 buwan-buwan, pare? Konti lamang yung 50,000. Pinadagdagan ko pa. Kay pati. Inom lang pare. Inom tayo. Oo ba? Sige, tagay. Aris, tama na yan. Lasing ka na. Magkakalat ka na naman dito. Ang bangko man din ang suka mo. Ayun na si. Mabuti pa ka. Magkidyamin ka sa amin ni pare ko. Nga naman, misis. Ha? Dito ka muna, misis, oh. Sabihan mo si pare para mag-enjoy ka. Lagi na lamang gawaing bahay, ginagawa mo eh. Paano naman kasi? Pinahinto niya akong magturo eh. Kaya nga, makiumbag ka sa amin para ma-relax ka. Hindi laging trabaho sa bahay ang ginatupag mo. Tatanda ka kagad yan eh. O pare, patatabihin natin ang misis mo ha, para masaya. Oh, Ben. Ang aga mo yatang nagpunta dito. Wala pa si Aris eh. Eh, nasa mapali ko. Dumating ang kapatid ng daddy niya at pinampunta siya doon. Dahil may bibigay yata sa amin. Eh, kailan namang uwi dito sa inyo? Ewan ko doon. Baka aabutin na naman yun ng 2 araw. Alam mo naman yun. Hanggang ngayon eh, immature pa rin. Nabubuhay nang hindi iniisip kung ano ang magiging bukas. Hindi ba nang ganun siya? Mahal mo na rin siya, hindi ba? Anong mahal? O bakit? Hanggang ngayon, babae, hindi mo pa rin natutuhan ang mahalin ng pare ko. Paano ko matututunang mahalin yun? Eh, wala ni isang mang magandang katangian na mapugustuhan ko sa kanya eh. Eh, paano yan? Boring pala ang buhay mo dahil wala kang minamahal. Alam mo naman kung sino ang minahal ko nun eh. Bakit mahal mo pa rin ba si Elmo hanggang ngayon? Ewan ko, hindi ko na alam. Matagal ng panahon yun eh. O kaya nga, walagay ko lang, nakalimutan mo na si Elmo. Eh, isa pa, hindi mo na alam kung ano nang nangyari sa kanya. Malamang masawa na rin yun. Malamang, meron na. Nakakalungkot na ang nangyari sa akin eh. Ang dami-daming naniligaw sa akin. Pero ito, tingnan mo, malungkot. Nagtitiis pakisamahan ang lalaking hindi ko naman mahal. Narito pala talaga yan. Malamang magkakagulo naman kami ito magpinsan eh. Oh, Insan, long time no see ah. Kumusta ka na? Oh, anong masamang hangin nagpadpad sa'yo dito? Narito ka. Oo, kahapon pa. Teka, bakit?
nariyan ka lang sa sulok. Halika dito. Makiumpok ka sa amin. Okay lang ako rito. Aalis naman ako kagad eh. Pinapunta lamang ako ni Daddy dito. Ikaw naman insan, parang hindi kita kilala. Alam ko na, basta may long neck eh, hindi ka umaatras. Kahit naman sa bahay umiinom ako kahit mag-isa. Minsan, gusto ko lamang sabihin sa'yo. Kalimutan mo na kung ano man ang hindi natin pagkakaunawaan noon. Pare-pareho pa tayong mga bata noon eh. Ayun, matanda na tayo. At para sa akin, bahagi lamang ng kahapon ang hindi magandang nangyari sa atin. Anong ibig mong sabihin? Pinapatawad na kita, insan. Talaga? Hindi ka na ba galit sa akin? Alam mo? Aminin ko sa'yo. Nasaktan akong masyado noon. Galit na galit ako sa'yo. Kaya nga, nasaktan pa nga kita eh. Oo nga eh. Naintindihan ko naman. Kaya nga, kahit nagalit ako sa'yo, ay mas nanaig pa rin ang relasyon natin bilang magpinsan. Kaya, nagpakalayo-layo ako para makalima. At ibig mo sabihin, nakalimot ka na ba? Oo naman. Alam mo, isang napagandang babaeng nakilala ko. Si Alma na nagbigay sa akin ng 2 kong chikiting. Talaga? May pamangkin na pala ako sa'yo, ha? Oo. At bukas darating sila dito. Kung hindi ka pa uwi, ay maipapakilala pa kita sa kanila. Namilit na rin ako sa'yo. Napakamatiisin mo. Pinagtitiisan mo ang isang tao. Yung napakaganda pa ang kinabukasan, naghihintay sa'yo. Kasal na ako kay Aris. Nakatali na ako sa kanya. Dahil lamang ba sa kasal sa kanya? Habang buhay mo ng pagtitiisan ang kalungkutan mo. May tinutumbok ka ba? Teka, tumatawag si Aris. Hello? Ha? Sa makalawa pang uwi mo dito? Bakit? Oo na. Ano pa nga bang magagawa ko? Oh, sige na. Bye. O, ano sabi? Ay, tulad ng sinabi ko sa'yo. Sa makalawa pa raw ang uwi. Bahala siya sa buhay niya. Ikaw naman kasi, masyado kang mabait sa kanya. Eh, siya na lang ang lagi mong binibigyang pansin. Samantalang sarili mo, hindi mo na nabibigyan ng pansin. O, tignan mo ang sarili mo. Nagmumukha ka ng losyang. Ha? Lusyang na nga ba akong tingnan? Eh, sa ibang tao siguro. O baka sa mata ni Ari, sa losyang ka na. Pero alam mo, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagandang guro na nakilala ko. Ben, Iwanan mo na si Aris. At ipaparamdam ko sa iyo ang ligaya na kailanman ay hindi na ibigay sa iyo ni Aris. may natanggap na akong disconnection notice ng kuryente. Oh, anong ginawa mo? Eh, nasa iyo ng pera eh. Bakit hindi mo binayaran? Anong nasa akin ng pera? Kailan pa ba ang huling bigay mo sa akin? Hindi ba't mahigit 1 buwan na? Ikaw naman kasi, ayaw mong magtrabaho para may sarili tayong pera. Ayun ka na naman eh. Hindi na dahilan mo na naman yun para sumbatan mo ako eh. Na walang trabaho eh. Totoo naman eh. Ano kaya kung babalik na lamang ako sa pagtuturo? Ano? Umalis ka na nga sa trabaho mong yan eh. Babalik ka na naman. Eh kung ganito rin lang na nagkukulang tayo, bakit hindi? Ako ang lalaki. Ako ang magpro-provide. Ang lakas ng loob mong sabihin ikaw ang lalaki. Eh lalaki ka nga ba? Gawain ba ng isang lalaki ang ginawa mo? Hindi lamang ang pinsan mo ang sinaktan mo, kundi maging ako ay sinaktan mo. Sinira mo ang maganda sanang kinabukasan na naghihintay sa amin ng pinsan mo. Ayun. Sinasabi ko na nga be. Kung ano-ano naman ang dinadahilan mo eh. Pinamumukha mo lang pala sa akin yan. Hoy, para sabihin ko sa'yo ha. Kung umaasa ka pa doon sa pinsan ko, nang babalikan ka pa, kalimutan mo na. Dahil masaya na siya sa kanyang asawa at may anak na siya. Nasiyahan ka ba sa ginagawa natin? Oo naman. Sasama ba naman ako sa'yo kung hindi? Teka, talaga bang mahal mo ako? Ikaw lamang hinihintay ko. Iwanan ko lamang si Aris at nakahanda akong harapin siya. Kailan mo ba siya planong iwanan? Hintay ka lang. Tumatiming lamang ako. Okay, maghihintay ko kung yan ang gusto mo. Pero samantala,
Habang hinihintay ko ang mga araw na yun, magpakaligaya muna tayo. Ano? Ito lang ibibigay mo sa akin? Yan lang yung binigay ni Uncle dito sa akin eh. 20 mil lang ang ibinigay sa'yo? Isamantalang 50 mil lagi ang binibigay ng daddy mo sa'yo? Yan nga lang ang binigay ni Uncle sa akin. Anong magagawa ko? Alam nga naman na pilitin yung ibigay sa akin yung kulang. Sayang lang yung nakayanan ni Daddy. Ibigay sa akin, anong magagawa ko? E di tawagin mo ang daddy mo at tanungin mo kung totoong 20 mil lang ang binigay sa'yo. Ano ka ba? Gusto mo pa yatang sumama ang loob ni Uncle dito kay Daddy. Mukha mong hindi nagtitiwalang Daddy ko sa kapatid niya. Hindi naman sa ganun. Magtatanong ka lang, bakit biglang nabawasan ang pinapadala sa'yo? Ano bang pakialam mo? Di naman ikaw lang nagpapadala ng pera kundi si Daddy ah. Ah, ganun. Anong pakialam ko? Baka nakakalimutan mong asawa mo ako. Asawa lamang kita. Ngayong ako, anak. Ha? Hindi nagrereklamo. Ikaw pa na asawa lang ang nagrereklamo, ha? Ah, ganun. Pwes, kung ayaw mong may magrereklamo sa perang iniintriga mo sa akin, maghiwalay na tayo. Lloyda, Oo. At huwag mo akong pipigilan dahil punong-puno na ako sa'yo. Sa'yo na ang pera ng daddy mo. Isaksak mo sa baga mo. minsan, Oh, minsan, anong nangyari sa'yo? Pupunta ka pala dito, hindi ka lang nagpasabi. Bakit, may problema ba? gusto ko lang kasi sana nag-iba ng... Teka, pumasok ka muna. Dito sa loob. Tama-tama. Wala ang mga bata. Nasa school sila. At ang hipag mo naman nag-out of town. Dahil supervisor siya sa kumpanya. Halika. Maupo ka. minsan, ngayon ko lamang lubos na naunawaan ang naging damdamin mo noon. Na sana hindi ko dapat ginawa sa iyo yun. Teka. Hindi kita naiintindihan minsan. Alam mo, yung ginawa ko sa iyo, ginawa din sa akin ni Lloyda. Inagaw si Lloyda ng mismo kumpare ko. Masakit pala, insan. Okay lang sana kung ibang lalaki yung nag-aagaw sa akin. Hindi. Kaya pwede ko pang matanggap. Ang masakit, kumpare ko pa. Kainuman ko lagi. Napakasakit, insan. Napakasakit. Ngayon ako labis na nagsisisi sa ginawa kong pag-aagaw sa iyo kay Lloyda. Yun lamang ako nagsisisi, insan. Masakit pala, insan. Masakit. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.